things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, get in this. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Giancarlo Garciniego at Richard Canapi, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. Ang performance na ipinakita ng ibang Boston's players mga kaibigan ay umani rin ng atensyon sa karamihan at hindi lamang ang 40 points na nagawa nitong ni Jason Tatum na siyang naging daan na rin para manalo laban sa Toronto Raptors. Sa ngayon, ang kapalaran ng Boston season ay nakadepende na rin mga kaibigan para sa mga Boston players na ito. Itong si Tatum or ang teammate na si Jaylen Brown mga kaibigan ay parehong capable na dalhin ang Celtics mula sa mga individual wins during sa playoff. Ngunit kung gusto nilang manalo sa bawat series at makapag-compete para sa titulo, kinailangan ng buong squad mga kaibigan na makapag-deliver ng ganitong paglalaro tulad na lamang sa ipinakitang paglalaro nila laban sa Toronto Raptors ngayon. Kung babanggitin mo mga kaibigan ang Celtics rotational reserve na silang naging impressive para sa labang ito nga ay walang iba kundi itong si Peyton Pritchard na siyang nagpapatuloy na nagpahanga nang makapag-log nga ito mga kaibigan mula sa kanyang new career high na may 23 points at 8 assists. Itong si Grant Williams mga kaibigan ay nag-re-emerge rin na nagkaroon nga ito ng 14 points, 6 boards at 3 blocks. Itong si Rob Williams ay nakapag-notch rin ng new career high na may 15 rebounds, kasama na nga rin dito ang 11 points at 2 block shots. Si Semi Ojeleye ay napantayan na niya ang kanyang career high na may 8 rebounds at nakuha niya ang 3 3-pointers mula sa kanyang 5 attempts na nakapagtapos nga ito ng 12 points. Tulad na nga rin sa sinabi ni Brad Stevens, matapos nga ang labang ito mga kaibigan na itong si Jason Tatum ay naging tremendous sa labang ito, pero na-credit rin niya na marami ring players mula sa kanyang lineup na nakagawa ng magagandang performance. Ang ganito nga rong performance mga kaibigan ay kinailangan ng team dahil sila ngayon ay naging short-handed mula sa 5 manlalaro. Kasama na nga rin dito ang team's 3 most established point guard na silang nawala lahat matapos ang kanilang back-to-back game. Ang ganitong effort nga raw ay isang halimbawa para sa kanilang both mental and physical toughness. Itong si Pritchard mga kaibigan ay hindi inaasahang mapapabilang sa listahang ito. Ngunit ngayon, pinatunayan niya na posible niyang mapangunahan ang listahang ito. Ang rookie point guard mga kaibigan ay pinatunayan na siya ay pwedeng maging critical weapon para sa Boston Celtics sa gitna ng kawalan nitong ni Kemba Walker. Itong si Kemba Walker, Marcus Smart at Jeff Teague mga kaibigan, ang lahat ng mga point guard na ito ay ang nag-iwan para sa Boston na sila ay naging short-handed mula sa point guard. Itong si Pritchard ay nananatili sa kanyang rhythm habang nagmula ito sa bench mga kaibigan. Nagawa niya ang 8 out of 13 shot attempts at itinakbo ang offense na may kasamang pace at poise. Tila hindi siya isang rookie nang siya ay makapaglaro sa mga panahong ito para sa pangalawang pagkakataon at laban sa team mga kaibigan na inabot nga sila sa 7-game series noong playoff ilang buwan lang ang nakakalipas. Para naman sa Toronto Raptors, si Fred VanVleet ang nanguna para sa puntos na nagkaroon nga ito ng 35 points, 8 rebounds at 3 assists at may 2 steals. Sumunod naman itong si Pascal Siakam na may 22 points at 6 rebounds. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, nang mabuksan nga ng NBA ang schedule na magkakaharap itong si Stephen Curry laban kay Kevin Durant mula sa kanilang opening night sa season ito. Marami ang umaasa na ang outcome na ito ay magiging more competitive. Ngunit ang kinalabasan, ang Brooklyn Nets, ay tinambakan nga nila ang Golden State Warriors sa score na 125-99. Ang blowout na ito, bagaman mga kaibigan, ay ang naghatid para sa Golden State Warriors at naging sinyalis ito
na ang Warriors campaign ay magiging miserable na naman tulad noong huling season. Ngunit pagkatapos nga sa mahinang panimula mga kaibigan, tila ang Coros ay naghihintay para isulat muli ang legasya ni Stephen Curry. Maraming nagsasabi na hindi niya kayang mag-succeed na wala itong si Kevin Durant or Klay Thompson. Matapos nga niyang makapag-drop mga kaibigan ng career high 62 points laban sa Portland Trail Blazers, ang Golden State Warriors ay walang sapat na panahon mga kaibigan para ipagdiriwang ito. Para sa unang pagkakataon during sa 2020 to 21 season, ang Warriors ay naglaro mula sa kanilang back-to-back game laban sa Sacramento Kings. Sa kabila ng naharap nila ang unang back-to-back game sa season, ang Warriors mga kaibigan ay hindi nagpapakita ng sinyales na sila ay naubusan ng lakas laban sa kanilang Northern California rivals. Sa katunayan, ang Warriors ay nagkaroon ng napakaayos na run mula sa first quarter at na-outscored nga nila ang Sacramento Kings sa 37-20. Ang magagandang ipinakita sa unang 12 minutes ng Golden State Warriors ay nagpatuloy mga kaibigan patungo sa fourth quarter nang tinalo nga nila ang Sacramento Kings sa score na 137-106. At muli, itong si Stephen Curry na naman ay ang nanguna para sa puntos para sa Golden State Warriors na may 30 points para sa kanyang 9 out of 18 shooting mula sa field na may 9 rebounds at 8 assists sa loob lamang ng 31 minutes. Matapos nga nilang mag-struggle mga kaibigan para sa panimula ng seasong ito, ang kupunan ng Warriors ay nakapag-shoot ng 52% mula sa field bilang buong team laban sa Sacramento Kings na nagkaroon nga sila ng 23 triples beyond the arc. Napanghawakan na nga ng Golden State ngayon mga kaibigan ang .500 para sa maagang seasong ito. Ang Warriors ay masusubukan ang mga multiple playoff contenders sa paparating na araw. Ang Golden State Warriors ay nakaset na makakaharap ng 2 beses sina Kawhi Leonard at ang Los Angeles Clippers. Pero ano nga ba ang inimprove ng Golden State Warriors ngayon kung bakit sila nagkaroon ng magagandang run sa mga nakaraan nilang laban? Bukod kay Stephen Curry na siyang naging susi at nagkaroon ng malaking impact mga kaibigan para sa team ng Warriors, itong si Draymond Green ay nagawa rin ang lahat. Kasama itong si Draymond Green na nahanap na ang kanyang rhythm matapos nga niyang mamiss ang unang 4 na laban sa seasong ito. Ang former Defensive Player of the Year mga kaibigan ay nagkaroon ng dramatic impact para sa Golden State Warriors. Itong si Draymond Green laban sa Sacramento Kings, siya ay naging all-around mula sa floor mga kaibigan. Nakikipaglaban para sa rebounds, drawing charges, or mag-initiate para sa Warriors offense. Tinulungan niya ang Warriors na maitulak ito para sa pagkapanalo. Kasama itong si Draymond Green na nakabalik na sa Warriors sa floor. Ang Golden State's offense at defense mga kaibigan ay malinaw na ngang nag-improve ngayon dahil sa pagbabalik nitong ni Draymond Green. Bagaman nakapagtapos lang siya mga kaibigan ng 5 points, 5 rebounds, 5 assists at 2 steals sa loob ng 21 minutes. Pangalawa mga kaibigan, bukod sa bumabalik na ang paglalaro ni Stephen Curry, bumabalik na rin mga kaibigan ang dating Golden State Warriors. Sa labang ito mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay nakapag-recorded ng season high na may 41 assists laban sa Sacramento Kings at 11 mula sa magkaibang players para sa Golden State Warriors ay nakagawa ng at least 2 or more assists. Si Stephen Curry ay ang nanguna para sa Warriors na may 8 assists at parehong sina Draymond Green at Andrew Wiggins mga kaibigan ay mayroong 5 assists. Dahil sa kanilang ball movement mga kaibigan mula sa buong labang ito, 7 magkaibang Warriors players ay nakapag-notch ng double figures mula sa scoring. Ang ganitong klaseng paglalaro mula sa Golden State Warriors ay ang naging susi na rin para madali lamang nilang nakuha ang pagkapanalong ito. At panghuli naman mga kaibigan ay itong si Kelly Oubre Jr. na siyang nahanap na ang kanyang jumper. Matapos ang maalat na shooting stretch mula sa pagbukas ng seasong ito, itong si Kelly Oubre Jr. ay nahanap na ang kanyang shooting sa panahong nakaharap nila ang Sacramento Kings. Ang 25-year-old wing mga kaibigan ay nakapag-registered ng 18 points para sa kanyang 7 out of 15 shooting mula sa field na may kasamang 3 rebounds
2 assist at isang steal sa loob ng 26 minutes. Matapos nga niyang sinimulan ang season ito na nagkaroon nga ito ng 2 out of 30 shooting beyond the arc. Itong si Aubrey Jr. mga kaibigan ay nakapagtala sa labang ito ng 4 na triples mula sa kanyang 6 attempts laban sa Sacramento Kings. Ang mas nakakatakot pa nito mga kaibigan, habang itong si Aubrey Jr. na siyang naging consistent na, siya rin mga kaibigan ay nakakapag-provide ng pressure mula sa defensive end. Ang maibalik ang kanyang dating track bilang isang shooter ay isang positibong step at tamang direksyon para sa Golden State Warriors. Para sa Warriors, natatahakin nila ang susunod na step. Itong si Aubrey Jr. mga kaibigan ay kinailangang ma-develop patungo sa isang secondary scoring threat kasama sa tabi ni Stephen Curry. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight.